Hello mga ka-legit Dabber Cats! Miss Vilma Santos, star for all season. Abay, may pagsisisi nga ba sa pag-guest sa Tape Bulagta kahapon? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dabber Cats natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. And this time, eto na nga no, dahil pinag-uusapan online na ngayon lang natin nalaman na meron palang bigating guest, ito pong Tape Incorporated or Tape Bulaga kahapon, kung saan naroroon nga po si star for all season Miss Vilma Santos at ang isang napakagaling at premyadong aktor na si Mr. Christopher De Leon. Kung saan sila po ay nagpo-promote ng kanilang movie Love is in the Air ngayong when I met you in It Bulaga and we're sharing the love with you guys. Ayan, so yun po yung title, no? Ito po yung post ng Tape na nag-live po sila 1 hour ago at ito po yung ilan sa mga live concurrent viewers po nila ay same with the everyday concurrent viewers nila. Biruin po ninyo, hindi po natin alam kung ano po ang dahilan kung bakit napag-guest or biglang dito po nag-promote ng kanyang movie. Kung mapapansin ninyo, diba, may mga, ito po ang Tape Bulaga is napapanood sa GMA7. At karamihan po sa mga actors and actresses ngayon ay hindi po pinipiling mag-promote dito po sa noon time program na ito dahil ganito nga yung nangyayari. Imbis na ma-promote, demote. So, ito nga. O kahapon po habang sila po ay nagla-live at nandoon po tong dalawang premyadong aktor at actress sa E80 usap-usapan na meron pong 100k views, 100,000 views ang TBJ, umabot ng 130,000 views pati FB, TBJ at TV5, and then sa YouTube naman ay 100 to 130 yung concurrent live viewers po nila na bade na malayong malayo doon po sa kabilang kampo. Tapos po ito ikukumpara lang din natin sa It's Showtime po habang sila ay meron po kasi silang magpasikat days kahapon. And talagang umani po ito ng napakaraming views kasi inaabangan po talaga yan online. At after an hour or after 13 hours or 12 hours ago, meron na po silang 1 million na nanood para sa kanila. Pero ito pong kay Miss Vilma Santos na nag-promote po sila ng movie na #When I Met You sa It Bulaga. Talagang wala nilangaw talaga. Sabi tuloy ng ilan sa mga legit sa viewers po and legit Dabber Cats na nilangaw sa Tape Bulagta sa GMA7 511 live views. Biruan po ninyo, hindi nila ine-expect na ganun kababa ang talagang mag-aabang dito sa pagdating niya kasi syempre may mga preempt may mga opening salvo sila na may makakasama silang special ka. Kumbaga parang kung Friday kahapon, Thursday pa lang nagbibigay na sila ng hint. Kaso nga lang, yun talaga yung nangyayari. Kaya malaking lesson po ito para sa mga malalaking artista. Biruin po ninyo kung i-compare po ninyo nung si Miss Vilma Santos ay na-interview sa Fast Talk with Boy Abunda. Ilang oras pa lang po ang nakakalipas, ito po ay umani na ng 1.3 million views. Samantalang dito po sa Tape Bulaga, umabot na po ng 13 hours ago. Pero ang nanood pa lang is 3.5 doon po sa official YouTube channel po nila ng branded It Bulaga na may 5.6 or 5.2 million subscribers. Ito po yung resulta kahapon. Ayan. So 13 hours or 18 hours ago rather, meron na po silang 3,700 views. So malaki po yung pagsisisi na naganap dito, malamang kay Miss Vilma. Kasi imbis na ma-promote, dapat pala mas pinili na nilang mag-promote sa It's Showtime kaysa po dito, no? Di natin alam kung ano pong pumasok sa isip po nila. Bakit napili nila rito? Samantalang kung matatandaan ninyo si Alden Richards, isa po yan sa mga
mga talent po ng GMA, no? Pwede siya mag-promote yan pero pinipili niyang hindi. Unang-una dahil yun ang kanyang ipinangako na hindi siya mag-a-appear sa any noontime program bilang respeto na din sa kanya pong pinagmula na Branded Eat Bulaga at respeto na rin sa TBJ. So, iyan po yung ilan sa mga pagsisisi, no? Nilangaw talaga kasi kung tutuusin sa dami po ng mga programa or sa dami po ng pinag-guest kasi very rare lang po na nangyayari to na ang isang star for all season at ang isang premyadong aktor na si Mr. Christopher De Leon ay dadalaw or magigest sa mga noontime program, even sa ibang programa. Pero this time, hindi po nagustuhan ng ilan sa mga fans ni Vilma at ni Christopher. Yan po kasi yung mga sikat na mga lab team noon na ganito lang at kakonti, no, yung nag-anticipate sa kanilang pagdating. Kaya naman, this is gonna be a big lesson for all actors and actresses na talagang imbis na mag-promote sila dito, mas okay pa na mag-promote sa social media. Yun po yung naganap kahapon, ano. Kaya, ay nako, talagang malaki ang pagsisisi nitong dalawang magaling na actor at actress na ito. But anyways, so, narito naman ang inyong mga komento patungkol sa last update po natin. Yan, so magpapasa tayo at magre-react tayo sa ilan sa mga komento po ninyo. Unahin natin ang komento mula kay Miss Midizon. Oo nga pala, madaling araw nagsisimula na sila ang TV5 EAT 12 noon sharp, pati TVJ 12 noon ang simula, nandadaya. Yes, kasi po ang GMA at saka ABS-CBN, pansinin po ninyo yung streaming program po nila. Tuloy-tuloy, walang hinto yung kanilang live streaming. Buti nga hindi sila nababan sa social media kasi parang may particular hours lang po talaga yan And Miss Erlinda Montemayor, paano hindi dadami ang views ng Showtime? Madaling araw pa open na sila online. Natural, pagdating ng Showtime, marami ang views. Samantalang ang EAT, 15 minutes before the show pa lang sila mag-online. Pansin ko rin po yan. Parang dire-diretso, hindi sila nahihinto sa pagla-live. Not unless na magkakaroon ng problema po talaga sa mga social media or sa streaming platform po nila. That's the time na medyo hihinto. Pero yung TV5 hindi naman nila ginagawa yan ng kanilang YouTube channel pero sa ibang network ginagawa nila. Sabi ni Pinehal 7356, sa akin naman okay lang na kahit sino present sa EAT, walang problemang mahalaga. Napapanood natin araw-araw ang mga legit Davar cards. True naman, 'di ba? Ang importante na na-entertain po nila tayo in their own little way, no? At the same time, nakakapanood tayo ng mga nai-entertain tayo at the same time, meron po sila mga natutulungan. Diba? So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. At kung hindi ka pa nakapag-like, share at subscribe sa channel na ito, please don't forget to like and subscribe for more updates. God bless everyone!